Pwede ba itong lakas? Nandito tayo noong 1982. Wonder. Lufan, wag mo akong saktan. Isa talaga akong hayop. Wonder. Hindi kita sasaktan. Huwag kang lalapit. Wala na talaga akong pera. Huling sentimo na ito. Kahapon, kinuha mo na ito para bumili ng alak. Hindi ako humihingi ng pera. Gusto ko lang talagang makita ka. Nagsisinungaling ka, hindi ba? Gusto mo na naman akong ibenta kay Wang Siezi sa dulo ng nayon. Pambayad ng utang. Isang babae lang naman. Bukas ay ipapadala na kita. Pambayad sa utang kong 50 piso. Ikaw, anong kalokohan na naman ang gagawin mo? Wonder. Nangangako ako. Hindi na kita gagalawin kahit isang daliri. Pakiusap, pakawalan mo na ako. 2 araw na akong hindi kumakain. Saan ka pupunta? Pupunta ako para kumuha ng pagkain. Asawa, hintayin mo akong bumalik. Sige, siguradong makakain ka ng karne ngayon. O, hindi ba't si Ginoong Lu ito? Ano ngayon? Walang pera ngayon para pumunta sa bayan at manugal. At balak mo na namang umuwi at bugbugin ang asawa mo. Tite, sugalero ka talaga. Anong pagpapanggap mong mabagsik? Baka naman pumunta ka ulit magnakaw o gumawa ng kalokohan. Honggu, may pera na siya. Anong ginagawa mo? Lufan, naglakas loob kang saktan ako. Ang bundok na ito ay para sa buong nayon. Kailangan lahat ay makakuha. Bigyan mo ako ng kalahati. Ang hinahanap ko ay gusto kong ako ang maghanap. Ay naku, may napatay. Si Lufan ay nanakit. Ano nangyari sa taong ito? Sinuntok ni Lufan ang tao. Pumatay siya. Nanakit si Lufan. Kuya, magkano ang pulang kabute na ito? 15 yuan bawat gin, walang tawaran. Maganda ang kalidad. Ang matanda sa bahay namin ay mahina ang katawan. Kukunin ko itong nilagang manok para pampalakas ng dugo at sigla. Kukunin ko lahat. 42 yuan. Kuya, 2 gin ng pork belly. Yung may halo ng taba at karne. Dagdag pa ng isang supot ng bigas. Sa karne na napag-usapan ngayon, wag ng resibo. Swerte mo naman. Teka, saan mo nakuha ang pera? Ibinenta mo ba ang lupa namin? Kinuha mo ba sa bundok ang pulang kabute para ipagpalit? Wala akong ginawang masama. Hindi ako naniniwala. Sigurado akong napasok ka sa malaking gulo. Gusto mo akong pakainin ng huling pagkain. Simula ngayon, One-er. Ako si Lufan, ipapabuti kita. One-er, kain na. Kain ka, walang lason. Kain ka, walang lason. Lufan, hayop ka. Lumabas ka dito. Ito ang kapatid ko. Ito ang kapatid ko, hintayin mo. Ate, umalis ka dyan. Lufan. Kahapon ba ay, nangutang ka ng mataas na interesa. Casino. Ngayon, nandito na ang mga nanghuthot sa atin. Pinilit ang mga magulang ko na halos uminom ng pestisidyo. Inasawa mo ang ate ko. Hindi siya nakaranas ng kahit isang araw ng kaligayahan. Ngayon, papatayin talaga kita. Huwag. Suntukin mo na. Basta makawala ng inis ko.
Kahit patayin mo ako, ayos lang. Ikaw, ano na naman ang kalokohan mong gagawin? Noon, isang beses lang kitang nahipo. Noon, kapag nahipo kita kahit isang beses, agad ka nang hugot ng kutsilyo para saksakin ako. Noon, ako ang tarantado. Ibabalik ko ang 50 yuan sa kasino ni Kiangzi. Paano mo babayaran yan? Ang ipapambabayad mo ba ay itong pinggang ninakaw na karne? Hindi ito ninakaw. Bigyan mo ako ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan, mababayaran ko ang 50 pesos sa kasino. At mababayaran ko rin ang 50 pesos na dote para sa pag-aasawa sa iyong kapatid. Nautang ko sa inyong pamilya. Kahit 100 pesos pa. Kung hindi ko mabayaran, ako, si Lufan, sa harap ng buong baryo. Ayuyuko at humingi ng tawad sa inyong kapitbahay. Lufan, ikaw. Wonder. Hindi ko hahayaan na matalo ako. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Buong baryo ang saksi. Kung aabusuhin ka ulit ni kuya, agad kang babalik sa bahay ni mama. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Tingnan mo na lang, Wonder. Pagkalipas ng ilang buwan, ibabalik ko sa kanya ang principal pati ang interes na 100 yuan. Mamamalimos ka sa likod na pinto. Dito ako para mag-apply bilang kusinero. Isa kang probinsyano lang. Alam mo ba kung anong lugar ito? Isang state-run na restaurant. Hindi ba masyadong maganda ang negosyo ng restaurant ni Manager Zhao? Hindi mo dapat pakialaman. Kung kaya kong punuin ang restaurant mo ngayong gabi, kung makapagsinungaling ka na mapupuno ang restaurant, isusulat ko ang pangalan kong Zhao de Biao ng pabaliktad. CJ, bigyan mo ako ng 1 kalan. Kung hindi masarap ang isang putahe, agad akong aalis. Masarap pag-usapan natin ang pagtutulungan. Sige, gusto kong makita. Ano ba ang magagawa mo, taga-bukid? Ngayon, tinatawag pa itong water bug. Kahit aso ay hindi kumakain ito tapos gagawin mo pa. Nabaliw ka ba? Ang sirang insekto na ito ay niluto gamit ang malaking repolyo. Sino ba ang kakain nito? Iyan, hindi ninyo kaya. Nagpapanggap. Managers how, tikman po ninyo. Ang sarap talaga nito. Ano itong lasa, parang mula sa langit. Paano mo ginawa ito? Managers how? Ngayon, maaari ba tayong pag-usapan ang pakikipagtulungan? Kailangan talagang pag-usapan. Bata, hindi ba? Ginoong Lu, anong paraan mo gustong makipagtulungan? Napakadali. Ang ulam na ito ay tinatawag na labong hipon na may 12 pampalasa. Ibigay ko ang paraan sa iyong kusinero. Isama mo ako sa bahagi ng resipe. Pumuhunan. Hindi pwede, hindi pwede. Restoran ng estado. Walang dahilan para may pribadong mag-ambag. Palitan na lang natin ang paraan. Bawat order ng putahe na ito na mabenta ngayong gabi. Kukuha ako ng 1 yuan bilang komisyon. Hindi pwedeng ilagay sa opisyal na account ang 1 yuan na to. Gagawin natin ito. Ibibigay ko sa iyo ng pribado. Kaya't ibenta ito sa 3 piso bawat bahagi. Kikita ka ng 2 piso. Kukunin ko ang 1 piso. Mas mahal pa ang 3 piso kaysa sa inihaw na karne. Sino ang bibili? Ginoong Zhao. Sa tingin mo ba sa buong bayan bukod sa iyo, ay may pangalawang tindahan pa, na kaya gumawa ng ganitong lasa? Ang mga bagay na kakaunti ang halaga ay mahalaga. Kung ayaw mo, lalakad na ako ngayon. Pupunta ako sa Inshan Restaurant sa tapat para makipag-usap. Ayos, ganun na. Isang order nga. Bibigyan kita ng isa. Anong klaseng insekto to? 30 piso, nagsasawa ka na ba? Dali, dagdag pa ng isa. Hindi bababa sa 3. Boss, dagdag pa ng 2 maliit na alimango. Waiter, dagdag pa ng isa. Kumuha pa ng 2 bote ng beer.
Manager Zhao, 180 na order. Ayon sa napagkasunduan, dapat akin ang 180 yuan. Master Lu, tingnan mo. Ngayon ang unang araw ng pagbubukas. Para lang makaswerte tayo, di ba? Ano nang ibig sabihin? Huwag kang mag-alala, ako si Zhao de Biao, tumutupad sa sinasabi ko. Guro Lu, bata ka pa. Dapat mong tahakin ang landas ng hakbang-hakbang. Ang 20 yuan na ito, ituring mong bayad sa hirap mo. Mula ngayon, sumama ka sa akin at magtrabaho ng maayos. Sisiguraduhin kong magkakakain ka ng masarap at mabubuhay kang marangya. Guro Lu, bakit ka tumatawa? Manager Zhao, napakaliit ng restoran mo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ay simula ngayon, hindi na ako magtatrabaho. Hindi na ako magtatrabaho, Lufan. Huwag kang masyadong mayabang. Walang ako, si Zhao de Biao ang nagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Ano ka ba sa tingin mo? Yung pangit mong resipe. Kung wala ako sa hotel na pag-aari ng estado na ito, wala itong halaga. Talaga ba? Kung wala ako, ang mga bagay na ito, kahit na mapunta sa iyo bukas, mananatili pa rin silang walang kwenta. Kapag umalis ka, huwag mong asahan na makakabalik ka. Sasabihin ko sa iyo, bukas, hahanap ako ng tao para i-decrypt ang iyong reseta. Pagdating noon, hindi ka na makakahibi. Isang simpleng magsasaka. Akala mo talaga ay isang mahalagang tao ka. Kahit wala ka, kikita pa rin ako ng malaki. Zhao de Biao. Akala mo nanalo ka na. Wonder. Qiangzi. Hintayin mo ako. Ang 100 yuan na ito. Ako si Lufan. Ako mismo ang kumita nito. Bilisan mo, hindi pa ako kumakain. Huwag kang magpaligoy-ligoy, bawasan mo ang sahod. Dumating ka na bago sumikat ang araw. Anong tinitingnan mo? Nandito ka para pagtawanan ako. Kung hindi ako pupunta, ano nang gagawin ko? Pinilit ako ng mga tao sa kasino. Bago pa sumikat ang araw, lumabas na ako para maghanap ng trabaho. Kahapon sana kumita ako ng 180 yuan. Sinungaling ka. Dahil sa iyo. Ang 12 pampalasa ng Xiaolongxia sa Jufu Building. Narinig mo na ba? Ano naman kung ganun? Anong kinalaman mo dito? Ako ang gumawa niyan. Ninakaw ng boss ang pera ko. Ayaw ko na. Ito ang lahat ng naipon ko. Anong ibig mong sabihin? Sumama ka sa akin. Magtayo tayo ng sariling maliit na tinda ng crayfish. Sasama ba ako sa'yo? Lufan, nabaliw ka ba? Bakit ako maniniwala sa'yo? Dahil bayaw mo ako. Sa akin lang. Ayokong maranasan ng ate mo ang hirap ng buhay. Qiangzi. Magkano ang kinikita mo sa isang araw ng pagdadala ng mga bato dito? 5 sentimos bawat isa. Kahit buong buhay mo kang magtrabaho. Hindi mo pa rin mababayaran ang utang ng pamilya. Pero sumama ka sa akin. Pinapangako ko, hindi aabutin ng 1 buwan. Ipagagawa ko sa'yo na personal mong ihagis ang 100 yuan na iyon. Sa mukha ng may-ari ng kasino. Naghihintay pa ang ate mo sa bahay na dalhan ko ng pera. Wala akong oras na sayangin sa'yo. Sasama ka ba o hindi? Sabihin mo na ng diretsyo. Jiangzi, anong nangyari sa'yo? Ate, ako, nakasama ko siya. Tignan mo mabuti, 1 beses lang ako magtuturo. Kailangan tanggalin ang linya ng hipon. Kung hindi, may lasa itong lupa. Dapat umabot sa 70% ang init ng langis. Iprito hanggang maging malutong ang balat ng hipon. Bayaw, gaano pa karaming talento ang itinago mo? Alimango 13 alimango. Nobyo nila, nagsimula na rin silang magbenta. Wala tayong kahit isang tao dito. Huwag magmadali. Huwag magmadali. Hayaan mo silang magbenta. Bakit? Dahil hindi nila magagawa ang lasa ko.
Kapag natikman mo na ang akin, hindi mo nakakainin ang kanya. Boss, itong maliit mong alimango. Ba ay gawa ng Master Chef ng Jufulu. Hindi tama ang lasa ng Jufulu ngayon. Boss, tikman mo ang tunay na lasa dito sa akin. Ito ang tamang lasa. Boss, pakipak ng 1-0 na order para sa akin. Wonder. Ito ang pondo para sa pagkain ngayon. Bukas, bibili tayo ng mga sariwang gulay at karne. Kailangan ko ring magpakabuti. Ito. Huwag mag-alala, maghintay ka lang sa bahay. Kailangan kong ipunin ang natitirang pera. Kailangan palakihin ang negosyo. Kailangan bayaran ang utang. Sino ang nag-utos sa inyo na magtinda dito? Sino ka ba? Nais ni Boss Zhao ang lupang ito. Umalis kayo agad. Boss Zhao. Si Zhao de Biao na iyan ang apo. Pumilit kang sirain ang teritoryo ko. Papatayin kita. Oy! May lakas ka pang humawak ng kutsilyo. Mga kapatid, basagin niyo ito. Itaas niyo lahat ng mga insekto dito. Huwag humawak ng kutsilyo. Bayaw. Sa araw na ito, ang pwesto na ito. Ako si Lufan. Ayos na. Kung hindi ka umalis ngayon, huwag mong sisihin kami kung hindi kami magpapakabait. Anong ginagawa ninyo? Tigil na kayong lahat. Director Lee, mali ang pagkakaintindi ninyo. Ito'y isang pagkakamali. Dumadaan lang kami. Dumadaan lang. Sinipa mo ang mesa ng iba. Layo ka. Kung makita ko kayong nagulo dito ulit, hahatakin ko kayong lahat. Binata, ano itong niluluto mo? Bakit ang bango naman? Director Lai, ito ang sarili kong nilikhang 13 herb na hipon. Tikman nyo nga. Ayos. Ang galing mo. Sobrang sarap nito. Sakto sa alak. Huwag kayong mag-alala, nandito ako. Tingnan natin kung sino pa ang magtatangkang magdulot ng gulo. Kain na kayong lahat, huwag kayong mag-alala. Lufan. Ate, nandito ka na. Qiangzi. Ito. Sabi ko na. Ipapabuti ko ang buhay mo. Lahat ba ito ay totoo? Ito. Talagang siya nga ang Lufan na palagi lang akong binubugbog. Siyempre totoo yan. Wife, ito ang kinita sa loob ng kalahating buwan. Pagkatapos kaltasin ang puhunan, kumita tayo ng mahigit 800 pesos. Karamihan ng mga customer mula sa Jufulu ay pumunta na dito sa atin. Heto. Mula ngayon ang gastusin sa bahay ay ikaw na ang bahala. Lufan. Nandito ako. Huwag kang matakot, nandito ako sa hinaharap. Kumuha si 1R ng 100 yuan mula rito. Bukas, pupunta kami ni Qiangzi para bayaran ang utang. Lufan, totoo ang sinasabi mo. Siyempre, totoo ito. Sa harap ng buong nayon. Gagawin ko ang ipinangako. Yan ang bayaw.
Lufan, nandito ka ngayon para magbayad ba? O nandito ka para dalhin ang asawa? Puhunan 50. Interest 50. Kanselado na lahat. Mula ngayon ang tungkol sa bayaw ko. Wala kang kahit anong kinalaman. Kung magtatangkang pumunta ka pa. Bawat beses na makita ka namin tatawag kami ng pulis. Si Zhao de Biao ang nagpadala sa inyo para wasakin ang pwesto ko. Naalala ko na. Ikaw. Bayaw. Ako, Linkyang, sasama sa'yo buong buhay ko. Uwi na tayo. Mamaya ng hapon, kailangan pa naming magtinda. Lufan. Dahil sa'yo to lahat. Hindi pwede. Masyadong mataas ang gastos. Kung magpapatuloy ito, mababangkarote na ako. Pumunta. Sa mga taga-Bukiri na ng huli ng hipon, sabihin mo sa kanila, na kahit patay na at mabaho, kailangan ko ang mga iyon. 1 sentimo bawat kilo. Kapatid, siya iyon. Ang mga hipon na binibenta niya ay mailason. Kahapon, ilang tao ang nagsuka at nagkaroon ng matinding pagtatae pagkatapos kumain. Lahat ay na-admit sa ospital. Tunay na timpla ng 13 pampalasa. May nagulat, ang pagkain ninyo ay may malalang problema sa kalinisan. Mangyaring makipagtulungan sa inspeksyon. May lason ahensya. Zhao de Biao, sinisira mo ako ng walang batayan. Kasama, pakisiyasat mo na lang. Araw-araw, buhay na hipon ang gamit namin. Hindi namin tinatanggap ang patay na hipon kahit 1 kilo. Ngunit si Manager Zhao naman. Narinig ko na ang Jufulu para makatipid. Ay sadyang pumupunta sa kanayunan. Bumibili ng patay at mabahong hipon sa halagang 1 sentimo kada kilo. Kanino ba ang hipon na nagpagkasakit sa tao? Pumunta sa likurang kusina ng Jufulu at tingnan. Doon magiging malinaw. Kalokohan ang sinasabi mo. Tara. Punta sa Jufulu. Paano ninyo magagawang ihain ang mga ito sa mga bisita? Kagabi, 3 customer na ang na-ospital dahil sa food poisoning. Nandito ang mga medical records at reklamo. Tapos na. May ebidensyang tao at bagay. Agad na isasara ang Jufulu para sa paglilinis. Zhao de Biao. Inaakusahan ng pagbebenta ng sira na pagkain. Ipasa sa pulis para asikasuhin. Bayaw, ito. Ang pangunahing formula ng 13 siyang. At ilang pinahusay na lasa. Nandito lahat. Bayaw. Ay, ito. Napakahalaga nito. Hindi ko kayang kunin. Ikaw ang kapatid ng asawa ko. Kung hindi sa'yo, kanino pa? Sa hinaharap, ikaw na ang bahala sa kusina. Ang tindahang ito, hati tayo. Huwag kang mag-alala, bayaw. Sa buhay kong ito, ikaw ang susundan ko. Ngunit may isang alituntunin, Kiangzi. Sabi mo, ang papel na ito ay lumabas ng pintuan na ito. Kahit sino ang magtanong, hindi pwedeng sabihin. Kahit ang babaeng pakakasalan mo sa hinaharap, hindi rin pwedeng. Ako si Linkyang, nangangako sa langit. Kapag nakasabi ako ng kahit isang salita, kidlat ang parusa. Wala pa. O ay, hindi ba ito si Boss Lu na yumayaman? Bumalik ka na ba? Narinig kong yumaman siya sa syudad. Hindi ko lang alam kung totoo o hindi. Pataguhin mo. Dito. Lufan, nababaliw ka na ba? Gusto kong magtayo ng 1-2 palapag na bahay. Na pinakamaganda sa buong baryo.
Lufan, ay naku. Lufan, ngayon ay isa ka ng malaking boss. Tingnan mo, lahat tayo ay magkakapamilya dito. May kailangan. Pwede bang makahiram ng 100 pesos mula sa tiya? Wang Qihua. Noong una, nang gusto mong agawin ang aking pulang kabute, bakit hindi mo sinabi na tayo ay magkapitbahay? Ako. Lumayas ka. Asawa. Alaynan. Salamat sa iyo. Binigyan mo ako ng isang tahanan. Wonder. Ito ay simula pa lamang. Ang aking maliit na imperyo ng alimango. Kakabukas lang nito. Lufan, ano ba ang balak mo? Malayo pa ang bagong taon. Honey, ano sa tingin mo? Isang sentimo bawat kilo. Hindi ka ba nagkamali sa pagsusulat? Hindi ba ito yung mga bulete sa tubig? Tama. Kunin mo na sa presyong ito. CJ, ilagay mo ang paunawa sa pinakamalinaw na lugar sa baryo. Narinig mo na ba? Sinasabing binibili ni Lufan ang bagay na iyan ng 10 sentimo bawat kilo. Totoo ba yan? Pwede palang kumita sa bagay na yan. Baka baliw na si Lufan sa kayamanan. Nakasulat pa nga sa papel. Marami naman sa mga kanal at lawa ngayon. Tara, tingnan natin kung totoo nga. Kung totoo nga, hindi na tayo pupunta sa bukid ngayon. Nandoon talaga siya naghihintay. Sino ang maglakas loob na unang susubok? Paano kung niloloko niya tayo? Totoo ang sinabi ni Lufan sa abiso. Talaga, 10 sentimo bawat kalahating kilo. Siyempre totoo. Dala mo dito para timbangin. 23 kilo. 2 piso at 33, bilangin mo. Diyos ko, totoo pala. Ganito lang na maliit na bagay. Nakakakuha ng malaking kita. Masulit pa kaysa sa pagod na trabaho buong araw. Talagang binayaran na. Bilisan, umuwi at kunin ang gamit. Kung huli ka, kukunin ng iba lahat. Ay, Lufan. Tingnan mo, magkakapit-bahay naman tayo. Para saan mo kinukuha ang mga ulang na to? Gusto mong manghuli ng ulang, punta ka at hulihin mo. Huwag kang nakaharang dito. Busy ako. Tito Lee, bakit ka nag-aalala ng maaga pa? Ano pa ba ang iaalala? Nababahala ako sa ani sa bukid. Mababa ang lugar ng baryo namin. Kapag nagtatanim ng palay, hindi tumataas ang ani. Sa buong taon, makakaraos lang kami sa pagkain. Hindi tulad mo. Madiskarte ka. Ang galing mo. Tio Lee, pumunta ako ngayon.
ay para makipag-usap sa inyo tungkol sa mga bagay dito sa palayan. Ah, Tio Lee, sabi ninyo, pinapangalagaan natin ang napakaraming palayan na ito. Hindi ba masyadong sayang kung puro tanim lang ng palay? Kung hindi magtatanim ng palay, ano ang itatanim? Tumutubo ba sa bukid ang mga gintong ingot? Hindi naman tutubo ang mga gintong ingot. Pero pwede namang tumubo ang pera. Tito Lee, gusto kong mag-alaga ng mga crayfish sa baryo. Anong aalagaan yung bagay na yan? Lufan, wala ka bang lagnat? Test lang yan. Bakit mo pa iaalagaan yan? Pinuputol pa nito ang mga ugat ng palay. Tio Lee, pakinggan ninyo muna, ipapaliwanag ko ng dahan-dahan. Dito sa atin, peste ang mga maliit na crayfish na ito. Pero sa lungsod, patok sila bilang ulam. Yung restaurant ko, umaasa lang rito. Nakakabenta ito ng ilang daang porsyon sa isang araw. Ang ibig mong sabihin, ginagawang putahe ang mga ud na iyon. Bawat serving, nabibenta ng 3 yuan. Talagang totoo. Kaya naisip ko, sa halip na hayaang pumunta ang lahat para kumuha, bakit hindi tayo mismo ang gumawa ng malakihang pagpapalaki? Pero hindi ibig sabihin na bigla nating palitan lahat ng magagandang palayan. Unahin muna natin yung mga mabababang palayan. Mga palayan na baha-baha. Yung mga palayan na mababa ang ani ang gawing pilot. Ako ang bahala sa pagbibigay ng mga sisiw ng hipon at teknolohiya. At sisiguraduhin ko rin. Sa presyo na hindi bababa sa 10 sentimos bawat kilo. Bibiliin lahat. Ito. Kayo na ang magbilang. Yung mga mabababang bukiri na nagtatanim ng bigas, hindi naman talaga makapagbigay ng maraming ani. Kung sakaling magtagumpay sa pag-aalaga ng hipon, itong halaga, mas makabubuti ito kaysa sa simpleng pagtatanim ng palay. Isang napakagandang balita ito. Pero, kailangan nating hikayatin ang mga taga-baryo na palitan ang mga taniman ng butil, ng mga lawa para sa pag-aalaga ng mga insekto. Sang-ayon ba sila? Tatay Lee, kailangan po kayong makialam dito. Mataas ang iyong reputasyon. Naniniwala sa iyo ang lahat. Ngayong gabi, dapat mong ipatawag ang mga taga-baryo sa barangay hall. Makikipag-usap ako sa kanila ng harapan. CJ, gagawin natin iyon. Kung talagang makakapagpayaman tayo sa lahat, isusugal ko na ang mukha ko. Magpapatupad ang aming baryo ng sistema ng kontrata. Gagawing mga palaisdaan ang mga palayan. Hindi na magtatanim ng palay. Ano ang kakainin natin? Yun! Mag-aalaga ng mga insekto. Hindi pa naririnig yan. Kung may kailangang bayaran dahil dito, sino ang mananagot? Huwag kayong padaya sa kanya. Balak niyang kunin ang lupa natin. Sa panlilin lang. Para yumaman siya. Sa mga tito at tita at sa mga nakatatanda. Tumahimik muna kayo. Pakinggan ninyo muna ako. Alam ko kung ano ang mga alalahanin ng lahat. Nag-aalala na walang makain. Nag-aalala na walang bibili ng hipon. Naiintindihan ko ang mga alalahanin ng lahat. Kaya, hindi ako narito upang humingi sa inyo, kundi upang bigyan kayo ng isang pagpipilian. Mag-aanunsyo ako ng 3 bagay. Unang pagsubok sa pag-aalaga ay kusang loob. Sino ang gustong gamitin ang mababang lupa? Napalayan na binabaha para sa pagsubok. Susuportahan ko. Yung ayaw. Magpatuloy lang sa pagsasaka. Hindi ko pipilitin. Libreng ibibigay ko ang teknolohiya at mga sisiw ng hipon. Paano maghukay ng palaisdaan? Paano pamahalaan? Ituturo ko ng mano-mano. Pangatlo, at ito rin ang pinakamahalagang punto. Pipirma ako ng kontrata sa inyo. Nakasulat sa papel. Malinaw na malinaw. Ako si Lufan. Sa bagong gusaling itinayo ko. Gagawin kong garantiya ang restoran sa aming bayan. Pinapangako ko. Lahat ng hipong tubig tabang na inaani ng mga nag-aalaga. Kada kalahating kilo. Hindi bababa sa 0.1 yuan na minimum na presyo. Bibilhin ko lahat. Kung hindi ko kaya, ibibigay ko ang gusali at ang restoran. Bilang kabayaran sa inyo. Ang kapitan ng baryo ang magiging notaryo. Gagamitin ang bahay at restoran bilang garantiya. Ito, napakalaki ng kapalit nito. Ginamit na niya ang restoran bilang garantiya. Hindi ito pwedeng maging hindi totoo. Yung ilang ektarya na mababa ang lupa. Hindi naman talaga makakakuha ng maraming ani. Mas mabuti pang subukan na lang. CJ,
Ako, Lufan, sasali ako. Yung 2 hektarya ng lupa namin. Ang mabababang lupain ay ginawang mga pondohan ng hipon. Gagawin din sa bahay namin. Isama mo ako. CJ, sa ating ngayon, may pag-asa na. Ang aking negosyo sa hipon ay opisyal na nagsisimula dito. Sobrang patok ng negosyo ng bayaw. Kailangan nating magbukas ng sangay sa bayan. Mahal, salamat sa iyong pagsusumikap. Nakikita kitang pagod araw-araw. Nababahala rin ako. Sayang, wala akong magawang tulong. Sino nagsabi niyan? Ayos mo lang ang bahay. Iyon ang pinakamalaking suporta para sa akin. Ang sweet ng sinasabi mo. Lufan, may isang bagay. Hindi ko alam kung dapat ko itong sabihin. Mag-asawa tayo. Ano ba ang hindi pwedeng sabihin? Mas maginhawa na ang buhay natin ngayon. Nakasama rin ang mga tao sa nayon sa swerte. Yumaman din ang kapatid ko. Pero, parang matagal mo nang hindi nabanggit ang tungkol sa pamilya mo. Ikaw ang itinuturing na salot sa pamilya. Lufan, anong nangyari sa'yo? May nasabi ba akong mali? Kung ayaw mong bumalik, hindi na tayo babalik. Wala naman. Tama ka. Dapat na talagang bumalik at tingnan. Kung ang mga magulang ko, alam na umunlad na ako ngayon. Siguradong matutuwa sila. Kailan tayo pupunta? Kailangan kong maghanda ng ilang bagay para sa bahay. Bumalik sa bahay. Iyon ay utang ko. Isa pang utang. Hindi ba iyon ang pangalawa sa pamilya, Lu? Narinig kong naging adik sa sugal sa labas. Hindi na siya nakabalik ng ilang taon. Tingnan mo ang asawa niya, malinis ang pagkakabihis. Hindi mukhang naghihirap. Sino ba ang nakakaalam? Baka bumalik para humingi ng pera. Paano pwedeng masira pa ito kaysa sa naaalala ko? Bumalik ka pa rin. Kuya, bakit? Hindi mo na kaya sa labas. May utang ka pa sa sugal. Gusto mong kumuha ng pera dito. Sasabihin ko sa'yo. Wala nang kahit isang sentimo sa bahay. Para bayaran ang utang mo sa sugal. Para gamutin si tatay. Matagal mo nang naubos ang lahat sa bahay na ito. May sakit si tatay, may sakit si Xiang. Anong sakit ni tatay? Ngayon mo lang naisip mag-alala. Saan ka naman noon? Noong mga taon na wala ka. Nagpursige si tatay para makalikom ng pera para sa'yo. Nagtrabaho siya araw at gabi sa minahan ng karbon. Nawasak ang katawan niya. Ngayon ay nakahiga sa kama at hindi makabangon. Ikaw na hayop. Huwag mo akong saktan. Lumapit ka sa akin. Huwag mo siyang istorbohin. Si Afan ba ang bumalik? Talagang si Afan nga. Mabuti na bumalik siya. Ano ba ang nangyari kina nanay at tatay? Anong sabi ng doktor? Sabi ng ospital sa lalawigan, na hindi na magagamot ang sakit sa baga na dulot ng alikabo. Gamot na lang ang maaasahan para mapanatili sila. Kuya, lumabas ka sandali.
Kuya, kunin mo muna itong pera para gamutin si tatay. Ayaw kong tanggapin ang maruming pera mo. Saan mo nakuha ang perang ito? Nagnakaw ka na naman ba? Lufan, kahit gaano pa kami kahirap, may dignidad kami. Ang perang ito ay galing sa kita ng aking restaurant. Malinis at tapat na pera ito. Ikaw lang ang nagmamay-ari ng restaurant. Lufan, kung mag-imbento ka ng kwento, sana ay mas kapani-paniwala. Naniniwala ka man o hindi. Pero kailangan mong tanggapin ang perang ito. Ngayong gabi, dadalahin ko siya sa pinakamagandang ospital sa probinsya. Kahit gaano pa ito kamahal. Gagawin ko ang lahat para hindi masyadong magdusa ang tatay. Lumabas ka sandali. Totoo ang sinasabi ng Kuya Lufan. Nagbukas kami ng isang restoran ng crayfish. Maganda ang takbo ng negosyo. Malinis ang perang ito. Unahin muna ang pagpapagamot kay tatay. Tanggapin ko na muna ang pera. Ituring mo na utang ko ito. Kahit ibenta ko pa ang lahat para mabayaran kita, ibabalik ko rin. Ano bang sinasabi ng pamilya tungkol sa pagpapautang? Ate, ikaw na ang bahala sa mga gamit ni Itay. Hahanapin ko ang sasakyan. Matutulog muna tayo sa bayan ngayong gabi. Bukas ng umaga, aalis tayo papuntang probinsya sa pagdapo ng araw. Magkano ang kailangan para sa biyahe papuntang probinsya? Huwag kang mag-alala. Ang sakit ng tatay ay parang walang katapusang butas. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera ng nanay. Basta gumaling si tatay. Kahit gaano pa kamahal ang gastos, sulit iyon. Tapos na ang usapan tungkol dito. Kiangzi. Malubha ang sakit ni tatay. Agad kang maghanap ng paraan. Humiram ka ng sasakyan at pumunta sa Luja Village. Ate, huwag ka nang pumunta. Kailangan pa ng tao sa bahay. Mag-ingat ka na lang sa daan. Hintayin mo akong bumalik mula sa probinsya. Pumunta ka muna sa amin ngayon at hanapin si Lin Qiang. Ipakikita niya sa iyo kung ano talaga ang ginagawa natin. Tatay, huwag kang mag-alala. Anak, sa pagkakataong ito, hindi kita bibigyan. Pakiusap, ang pamilya ni Lu Jiangwo, pumasok kayo. Ang kondisyon ng pneumoconiosis ay nasa ikatlong yugto at malubha na. Karamihan sa baga ay fibrosed na. Nawalan na ng function. Dok, mayroon pa bang lunas para dito? Ay, hindi na ito gumagaling. Ang sakit na ito, wala pang lunas sa ngayon. Kontrolado lang sa paggamot, para maibsan ang sakit ng pasyente. Magkano ba ang kailangan? Pangmatagalan ang paggamot sa sakit na ito. Parang dumadaloy ang pera. Paunang pag-ospital. Sa isang buwan, hindi bababa sa 300-500. Hindi talaga bumababa. Tinatayang buwanan 300-500. Kada buwan. Hindi problema ang pera para sa doktor. Basta mabawasan ang pagdurusa ni tatay ko. Kahit magkano pa ang gastos, ayos lang. Mangyaring gamitin ang pinakamagandang gamot, pinakamagandang plano ng paggamot. Napakabuti na mayroon kang ganitong anak na mapag-alaga. Ito ay swerte ng iyong ama. Agad kong aayusin ang pagpapa-ospital. Mag-organisa ng konsultasyon ng mga eksperto. Tiyak na gagawin namin ang aming makakaya. Nanay, dito ka na lang at samahan mo ako. Babalik ako sa baryo kapag naayos ko na. Babalik ako pagkatapos ng ilang araw. Hindi pwedeng walang tao sa bahay. Gawin mo ang sayo. Ang kita ng restoran ay kailangang tumustusan ang mga gastusing medikal ng tatay na parang walang katapusan. Malayo pa ito. Kailangan kong mag-isip ng paraan para palakihin pa ang negosyo. Kuya, marahil, ikaw ang susi sa aking tagumpay.
Panahon na para bumalik sa nayon. Biyanang babae. Nandito ka na. Tito siya. Panandalian ng naging maayos. Kailan siya dumating? Kahapon pa siya dumating. Walang sabi-sabi, umupo lang doon. Parang isang bantay. Sinabi ko sa kanya na umuwi na at matulog. Ayaw niya. Bayaw. Ang kakaiba talaga ng ugali ng kuya mo. May napansin ka bang pahiwatig? Ikaw ang gumawa ng lahat nito. Ako rin ang may-ari ng restoran sa bayan. Tara na. Saan? Hindi mo ba sinabi na ituturo mo sa akin? Kailangan ng pera para sa sakit ng tatay. Hindi lang dapat ikaw ang umaasa sa bahay na ito. Kailangan ko ring matutong kumita. Ang pag-aalaga ng hipon ay katulad ng pagtatanim. Kailangan ng matibay na pundasyon. Ang tubig na ito ay buhay ng hipon. Kapag malinis ang tubig, hindi madaling magkasakit ang hipon. Mas mabilis silang lumaki. Tingnan mo, sobrang linaw ng tubig. Hindi pa nabubuo ang lupa kaya walang pagkain sa ilalim. Kailangang patabain muna ang tubig, tapos magwisik ng apog para mag-disinfect. Patabain ang tubig at mag-apog. Tandaan na ang tubig ay hindi dapat masyadong mahamog. At hindi rin dapat masyadong malinaw. Dapat ay maayos ang kulay ng tubig para tumaba ang mga hipon. Huwag lang basta-basta bumili ng murang pagkain. Dapat ay isaalang-alang ang balanseng nutrisyon. Sa ganitong paraan, lalaki ang mga hipon. At magiging mas malasa, kaya makakabenta ka ng maayos na presyo. Kulay ng tubig. Paano ba talaga ihalo ang pataba? Yitse, gusto kong magtayo ng malaking restoran sa bayan. Brod, matagal ko nang gustong sabihin ito. Masyadong maliit ang tindahan dito sa bayan. Dapat na tayong pumunta sa bayan. Sinuportahan kita. Pumunta sa bayan. Magkano kaya yan? Paano kung? Paano kung matalo tayo? At malapit din ito sa bahay. Ang layo pa sa bayan. Hindi ako kampante dahil hindi ako pamilyar doon. Wife, huwag kang mag-alala. May pera at kakayahan na tayo ngayon. At mayroon tayong matatag na pinagkukunan ng produkto. Hindi tayo nagtatalo ng swerte. Ito ay para palawakin ang teritoryo. At pumunta tayo bilang isang pamilya. Kung saan ka naroroon, doon ka rin. Sa hinaharap, ikaw ang magiging may-ari ng aming malaking restoran. Mag-aasikaso ka ng pera. Ang manager ng lobby ni Lin Qiang ang namamahala.
Ako ang mag-aasikaso para sa inyo. Sino ang gustong maging may-ari ng negosyo? Ate, huwag kang mag-alala. Siyempre, hindi tayo malulugi kasama ako at si kuya. Gagawin kong komportable ka bilang may-ari. Bibilangin mo ang pera hanggang sa mangalay ang kamay mo. Ayos na ang magandang bagay na ito. Bayaw, iba talaga ang sentro ng bayan. Ang dami ng tao. Tara, punta tayo sa pinakamasiglang lugar para tingnan. Bayaw, eto na to. Ang ganda ng lugar na ito. Kung makapagbukas tayo ng tindahan dito, siguradong patok ang negosyo. Sir, tanungin mo. Yung kantina sa Jifang Road, maganda ang lokasyon. Mahal din ang upa. Magkano ang taunang upa ng mga opisyal? Ganito ang halaga. 500. 5,000. Kailangang bayaran ng buo. 5,000. Bayaw, ang mahal naman nito. Kapag pinagsama ang lahat ng pera natin, pag nabayaran ang renta, wala na tayong pera para sa pagpapagawa. Bayaw, baka tingnan pa natin ang ibang lugar. Medyo malayo pero mas mura. Tapos na yan. Yung pera. Ako na ang bahala sa pera. 5,000 bawat taon. Lufan, nababaliw ka na ba? Saan tayo kukuha ng ganong kalaking pera? Mahal, maniwala ka sa akin. Ang kayamanan ay nasa panganib. Kapag napalampas natin ang pagkakataong ito, hindi na maulit. Kunin ninyo lahat ng ipon ng pamilya natin. Ilabas ninyo lahat. Hindi kasama ang pondo para sa pagpapagamot kay tatay. Para sa pang-araw-araw na gastusin ng bahay. Kabuang 4,200. Narito na ang lahat. Tito Lee, gusto kong gamitin ang pangalan ng kooperatiba. Magpatayo ng isang restoran na direktang magbebenta sa bayan ng lalawigan. Hindi lang ako mag-isa. Gagamitin ang puhunan ng lahat para manganib. Kundi kusang loob na mag-invest ang mga taga-baryo. Sino man ang gustong mag-invest, magre-rehistro ang komite ng baryo at gagawa ng talaan. Sa katapusan ng taon, hahatiin ang dibidendo ayon sa bahagi. Sa pagtatapos ng taon, ang restoran na ito, mula noon, ay eksklusibong tatanggapin ang mga crayfish mula sa aming baryo. Itinuturing din itong sariling pamilihan ng aming baryo. Magandang ideya. Sa ganitong paraan, hindi na mahihirapan magbenta ang mga nag-aalaga. Magkakaroon din ang restoran ng matatag na supply. Ngunit kailangang linawin. Voluntaryong pag-aambag ng kapital. Hindi pinipilit. Kahit gaano kalaki ang pera, voluntaryo rin. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa bagay na ito. Sa amin, 4,020. Sa baryo, 3,500. Kabuuan 77,000. Ayusin ang pastulan. Nabayaran na ang upa na 5,000. May natira pang mahigit 2,000 para sa renovation. Ang perang ito ay pag-asa ng buong baryo. Hindi ako pwedeng matalo. Isang ulam na sinigang na eel. Dagdagan pa ng stir-fried na snail.
hindi sapat ang maliit na hipon. Itong 2 putahe. Ito ang tunay kong malakas na baraha para makapagtatag sa bayan. Libreng tikman. Totoo ba yan? Tara, tingnan natin. Kung ayaw mo, wag na. Kung gagawin ni Bayaw to, talagang malulugi tayo. Kung hindi ka magsasakripisyo, wala kang makukuha. Basta masarap ang pagkain. Walang dahilan para hindi sila bumalik sa pangalawang pagkakataon. Aba, anak ko. Sobrang sarap ng lasa nito. Boss, bigyan mo ako ng 5 na bahagi. Sobrang bango. Yung huling isda sa kanin ay malambot at makinis. Ate, magkano ang kanina ito? Bigyan mo ako ng isang malaking palayok. Ay, para itong langit. Sa buhay na ito, hindi pa ako nakakain ng ganitong masarap na kuhol. Mukhang hindi maganda ang kulay ng mukha mo. Pagod ka ba? Umupo ka na at magpahinga sandali. Ako na ang sa counter. Walang problema. Baka hindi ka kumain ng maayos kaninang umaga. Lufan, dali, tingnan mo ito. ₱1,237. Ito ay para sa dine-in at take-out. At may 2 mesa na nakareserba para sa kasiyahan. Ang kabuang bill na pinagsama-sama. Bayaw. Kita na tayo. Mahigit 1,000 sa isang araw. Ito pa lang ang unang araw. Ang mga susunod na hamon ay kakapagsimula pa lang. Lufan, pakiramdam ko ay parang nananaginip ako. Totoo ba na nakatira tayo sa ganitong magandang bahay? Mahal, hindi ito panaginip. Nagsisimula pa lang ang maganda nating buhay. Sino? Sino ang gustong makisali sa mga negosyong ito? Boss Lou, may nag-utos sa akin na maghatid ng mensahe. Sino ang nag-imbita sa akin na hindi kilala? Walang anuman, pupunta ako para tingnan kung anong kalokohan ang ginagawa niya. Nandyan ka lang sa bahay kasama si ate. Isara mo nang mabuti ang pinto. Kung may anumang mangyari sa restoran, agad magpadala ng tao para hanapin ako. Tunay ngang nasa oras si Boss Lou. Umupo po kayo. Paano mo nahanap ang bahay ko? Maliit lang naman ang Jifang Road. Yung kalye na dinadaan ni Boss Lou pag uwi araw-araw. Tinutukan ng mga tauhan ko ng 3 araw kaya nalaman nila. May espiya nga. Sino ka at ano ang kailangan mo sa akin? Ako si Huang Degi. May-ari ng Chengdong Fumanlu. Boss Huang, sabihin mo ng diretsyo. Mahalaga ang oras ko. Boss Lou, masyadong sumisikat ang restoran mo. Naapektuhan na ang negosyo ng iba. Buksan ang pinto, ang negosyo ay nakasalalay sa kakayahan. Kung hindi masarap ang pagkain inyo, kasalanan ko ba? Huwag masyadong magalit mga kabataan. Nandito ako ngayon para makipag-usap sa iyo tungkol sa isang negosyo. Anong negosyo? Bibiliin ko ang recipe ng iyong espesyal na putahe. ₱3,000. Isa pa. Isasama ang iyong restaurant sa ilalim ng aking Fukmanlu. Ikaw ang magiging deputy manager ko. 100 kada buwan. ₱3,000. 100 yuan na buwan ng sahod. Ginoong Huang, nilalait mo ba ako? Ito ay pagkakataon para sa iyo.
Hindi ko ibebenta ang aking recipe kahit pa 30,000 o 300,000 yuan. Ang pangalan ng aking restaurant ay palaging Lu. Kung gusto mong manalo, dapat sa negosyo. Gamitin ang kakayahan, huwag gumawa ng mga kalokohan. Lu Fan, huwag kang mag-toast. Kung hindi, parusa ang kakainin mo. Kaya kong ipasara ang iyong sira-sirang restaurant. Bukas, hindi na ito magpapatuloy. Tandaan, ang kalinisan at kaligtasan ang pinakamahalaga. Kung may kahit konting hindi sariwa ang anumang sangkap, agad itapon. Si Boss Lu. Huwag na kayong kumain. May natanggap na ulat na ang Lu Restaurant ay gumagamit ng mga panis na sangkap. Nagdulot ito ng pagkalason sa maraming tao. Ngayon, ayon sa batas, isasara. Lahat ay umalis agad. Anong food poisoning ito? Diyos ko, bumalik ng pera agad. Huang Degi. Kumilos ka na. Nagsasalita kayo ng walang katotohanan, hinahanap nyo. Lu Fan, ako, sobrang sakit ng tiyan ko. Wonder. Anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Bilisan, tawagan mo agad ng sasakyan para dalhin siya sa ospital. Huang Degi, kung may mangyari sa asawa ko. Sisingilin kita. Sino ang kamag-anak ni Linwan? Ako ang doktor. Kumusta ang asawa ko? Huwag mag-alala, ayos lang. Zhong Mingxi, huwag mag-alala, ayos lang. Huwag mag-alala, ayos lang. Nagulat siya noong unang bahagi ng pagbubuntis. Naapektuhan ang pagbubuntis. Magpahinga ka ng madalas sa kama. Huwag ka nang magpagod. Buntis. Halos 3 buwan na. Congrats, magiging tatay ka na. Salamat, doktor. Salamat. Mahal. Salamat sa pagod mo. Huwag kang mag-alala, simula ngayon. Huwag ka nang pakialam sa mga bagay sa tindahan. Magpahinga ka at ipanganak mo ng maayos ang bata. Bayaw, lalaban ako kay Huang. Ano nang lalabanan mo, gamitin mo ang utak mo. Hindi lang natin bubuksan muli ang restoran. At papabayarin din natin si Huang Digi. Bakit ka nandito? Agad tayong magsasagawa ng investigasyon. Lee. Hindi ako nandito para humingi ng awa. Nandito ako para magulat. Magulat. Wala kang ebidensya ngayon. Wala akong ebidensya ngayon. Pero mabilis na darating na. Lee. Kailangan ko lang ng maliit na pabor mula sa iyo. Anong pabor? Tulungan mo akong tingnan ang tungkol sa team na nandyan ngayon. Yung mataba. At tulungan mo akong magpaliban ng oras. Huwag silang hayaang mabilis akong hatulan. Pero huwag kang magwala. Pare, tulungan mo ako. Gusto kong magpaskil ng isang artikulo sa pahayagan. Anong artikulo? Isang artikulo tungkol sa na kumukwestiyon sa pagsaselyo ng restoran ni Lu. Ayon sa istasyon ng kalusugan, may nagkaroon ng pagkalason sa pagkain. Ngunit sa talaan ng mga na-admit sa ospital ng county, wala ni isang tao. Nasa akin ang bag. Gusto rin naming imbestigahan ang ganitong bakas. May numero mo si Lu Fan. Nahanap ni Lu Fan. Ang lalaking mataba ay si Wang Dafu. Tinutawag siyang Wang Mataba. Nasa kay Huang Degi ang asawa niya. Si Fu Manlu ang accountant. Hindi pa sapat ito. May isa pang account. Mga gastusin ng asawa ni Wang Pangzi. Biglang dumami ng 2,000 yuan ilang araw na ang nakalipas. Sa ledger ng Fu Manlu. May kaparehong halaga ng gastos. CJ. Bukod dito, nahanap na namin ang isang tao na nandyan noong araw na nagkagulo. Handa siyang magpatotoo. Qiangzi. Hanapin mo ang ilan sa mga customer na pinakamalakas humiyaw noong araw na iyon. Mayroon akong gamit. Naiintindihan. Huang Degi, dumating na ang iyong oras.
Nakita mo na ba ang diaryo? May mga lihim sa nangyari sa Luz Hotel. Nga. Sinasabi na walang pasyenteng na ospital dahil sa pagkalason. Sobrang kakaiba. Sino ang nagbigay sa iyo ng pera? Sabihin mo. Si Huang Degi. Binigyan niya kami ng tig-50 bawat isa. Para magdulot ng gulo sa Luz Restaurant. Sumigaw ng food poisoning. Kasama ba si Wang Pangzi? Si Wang Pangzi ang nagdala sa amin. Pumirma. Huang Degi, ikaw ay pinaghihinalaang sangkot sa panunuhol sa negosyo. Sadyang inakusahan ng may mali siya ang mga kakumpetensya. Nakagugulo sa kaayusan ng merkado. Sumama ka sa amin pabalik para sumailalim sa investigasyon. Lumalabas na talagang napagbintangan ang restoran ni Lu. Sobrang tiwali si Huang. Boss Lu. Karapat-dapat ka sa gantimpalang ito. Mainit na pagbati mula kay Ikanggong. Salamat po, leader. Hindi ba sinabi kong magpahinga ka lang sa bahay? Sa ganito kalaking araw, kailangan kitang makita. Titingin lang ako sa pintuan. Hindi ako papasok sa loob ng tindahan para magulo. Lufan, nagawa na natin talaga ito. Nagawa na. Bayaw, ano ang susunod? Unahin mong ingatan ang tahanan na ito. Kahit sa lungsod o sa kabisera ng probinsya. Saan ka man pumunta, sasama ako sa'yo. Afan, huwag ka nang palaging pumupunta sa ospital. Umiikot-ikot ka na lang. Malapit na manganak ang bata. Mas mahalaga na alagaan mo ang pamilya. Tatay, dadalhan kita ng gamot para sa buwang ito. Bukas ng umaga bago sumikat ang araw, babalik na ako sa lugar ng trabaho. Sabi ng doktor, maganda ang pagkontrol mo nitong mga nakaraang buwan. Pansamantalang matatag ang kalagayan mo. Hindi pwedeng itigil ang gamot. Afan, sa buong buhay ko, ang taong labis kong pinagsisihan ay sinanay mo. Ang pinaka-ikinalulugod ko ay nagbago ka. Tatay, ako ang dapat humingi ng tawad sa inyo. Noon, ako'y isang walang hiya. Napahirapan ko kayo. Lahat yan, nakalipas na. Tatay. Tatay, ito ang dividendo mula sa unang season ng aming farm. 3,000. Magkano? 3,000. Ayos yan. Umuunlad na ang pamilya Lu. Kahit na hindi magagamot ang sakit ni Afande, mas stable na siya ngayon. Sabi ng doktor, kung magpapatuloy ito, makakauwi na siya. Mas mabuti kung makakauwi. Makakapagpahinga na si Mama. May isa pang bagay. Ano yun? Yung mga nayon sa tabi ng ating nayon. Gusto lahat sumubok sa pag-aalaga. Tinanong ako kung pwede ko silang dalhin. Dala mo lang kung ilan ang kaya mo. Basta maganda ang kalidad. Lahat ng tindahan ko dun ay kayang ubusin. CJ. Sino si Lufan? May emergency na tawag mula sa county hospital. Bayaw. Bumalik ka agad. Manganganak na si ate. Manganganak na si Waner. Kumusta na? Halos 1 oras na siyang nasa loob. Sabi ng nurse ayos naman lahat. Pinapaghintay tayo. Huwag kang mag-alala, bayaw. Mas mabuti na ang kalagayan ng ate ko kumpara dati. Kasalanan ko ito. Nang nakaraang panahon, pinapunta ko pa siya sa tindahan para magpakita. Binabati kita sa ligtas na panganganak ng ina at anak. Isang malaking sanggol siya. Bayaw, tatay ka na. Tingnan mo, kamukha niya ang ilong mo. Ang mga mata niya ay kagaya mo. Pangalanan natin siya. Luan.
Ang anda nangangahulugang payapa at ligtas. Maganda ang pangalang Luan. Lufan, salamat. Ako dapat ang magpasalamat. Wonder. Sa buhay na ito, hindi ko nahahayaan na ikaw at ang anak maranasan ng kahit kaunting pagdurusa. Boss Lu, maari po ba akong magtanong mula sa isang maliit na tinda sa probinsya hanggang magkaroon ng mga sangay sa kabisera ng lalawigan? Ano po ang sikreto? Wala namang sikreto. Masarap ang pagkain. Makatarungan ang presyo. Tapat sa konsensya. Narinig ko na tinulungan mo pa ang mga magsasaka sa 3 bayan para yumaman sa pag-aalaga. Sila mismo ang masipag. Ako, pumirma lang ako bilang pangulo. Unang araw ng negosyo ng bayaw. Naka-schedule na ang mga appointment hanggang sa susunod na linggo. Ayos. Ayos lang, Lufan. Tingnan mo kung sino ang dumating. Lufan. Nandito kami para suportahan ka. Boss Lu. Ngayong taon, mula lang sa pagpapalaki ng hipon kumita ako ng 8,000. Lahat yan dahil sa'yo. Nakapagpatayo kami ng bagong bahay. May napag-ayos na ang pag-aaral ng anak ko. Tara, pasok kayong lahat at umupo. Libre lahat ngayon. Hindi pwede yan. Nandito kami para gumastos. Kailangan nating suportahan ang negosyo ni Lufan. Mahirap ang pinagdaanan. Kumain ka. Alam nyo ba? Mahigit 2 taon na ang nakalipas. Wala akong kahit isang sentimo. Mahigit 2 taon na ang nakalipas at ikaw ay pinasan ko pa. Sa balikat ko. Qiangzi. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin noon. Huwag mo na yang paandar. Ikaw ang bayaw ko. Kung hindi ako, sino pa ang paniwalaan mo? Halika, halika, bagong taon na. Ngayon, bawal ang hindi pag-inom. Tatay at nanay. Kuya Qiangzi. Ngayon, ang pamilya natin ay nagkakasama-sama. Nagtataas ako ng baso para sa lahat. Afan, ang basong ito ay para sa iyo mula kay tatay. Tatay, ikaw ang nagbigay buhay sa pamilyang ito. Lufan. Naalala mo pa ba nung una kitang niluto? Baboy na braised ba yan? Naalala ko. Nahulog pa yung piraso ng karne mula sa mesa. Dahil sinipa ni Qiangzi, yung batang yan, ang pinto at natakot kami. Noon, akala ko talaga, gagawin mo akong kumain ng huling pagkain bago mapugutan ako. Wonder. Pasensya na. Huwag mo nang sabihin. Patay na ang dating si Lufan. Ang taong nakatayo ngayon sa harap ko ay asawa ko. Siya ang tatay ni Luan. Ay si Boss Lu, na nagdadala ng magandang buhay para sa buong baryo. Lufan, hawakan mo ang aking daliri. Anong hawak? Sa bawat araw na darating, dapat mong tratuhin ako ng ganito. Ako, si Lufan, ay nangangako. Sa buhay na ito at sa susunod na buhay. Sa lahat ng susunod na buhay, ikaw ay aking aalagaan. Bibig na masalita. Asawa ng kapatid na babae. Huwag nang magpatumpik-tumpik dyan. Halika na, kumain na tayo ng dumpling. Sa nakaraang buhay, utang ko sa kanya ang isang buhay. Sa buhay na ito, babayaran ko siya ng isang buhay. Sobra.